Alam niyo ba kung nasaan ako? Ito ay isang bahay na puno ng kasaysayan. Bawat sulok ay may kwentong militar at sining. Casa Javier y Zena Rosa. Ito ay pagmamayari ni Ginoong Pedro Javier, isang engineer by profession, pero artist by passion. Tara, samahan niyo kami dahil mismo si Sir Pedro Javier ang magtutur sa atin sa kanyang museo. Tara! Since yung bahay ko ay nakadesign bilang bahay ng militar nung 17 o 1800s, mapapansin nyo merong ring na ganito. So para saan ba to? Dito kinakabit yung posas nung araw. Pagka kinabit yung prisoner dyan, welcome, good morning. Tara, samahan nyo kami. Tuloy kayo. So, mapapansin nyo nung araw, meron silang espada at saka pistol, pero wala kang makikitang belt sa labas. So, yung coat nito, may slit, may butas yan. Dun lumulusot yung connection. Tapos, itong banderang to, ito yung bandera na ginamit sa Malolos Convention. So, nung araw, iba pa yung style ng Philippine flag. 1935 lang ito naging standard. Unang ranggo ng panahon ng Katipunan, nung first battle, Battle of Pinaglabanan, kung saan natalo rin si Bonifacio, after 2 months, ginawa tong ranggo na to. Ito, sinusuot bilang patches. Yung iba dyan, kamukha ng bandila ng KKK, Pero ang iba dyan, meaning yan, ranggo. Okay? Tapos, after 2 months, medyo mas naging kumpleto na, mas dumami siya at nagkaroon na ng ranggo hanggang presidente. Yan. Yan yung ranggo ng magdiwang. At iba naman yung sa magdalo. Ito naman ang ranggo ng magdalo. Nilalagay nila sa sleeves. So ang kumpletong itsura niyan ay ganito. Nung namatay si Bonifacio, si Aguinaldo, dinisband niya yung Katipunan at pinangalanan itong Philippine Revolutionary Government. At nagbago na ang ranggo nun. Ang head ng Philippine Army, si General Ricarte, tapos ilang months, pinalitan siya ni General Luna. At ang ranggo, napunta na sa balikat. Yan. Baligtad nung araw, yung pinakamababang ranggo from lieutenant hanggang colonel, pag dumadami ang star, mas bumababa ang ranggo, baligtad. So yung lowest rank, second lieutenant or alferez, 3 star, pag napopromote, nagiging kumukonti na lang. Pero naman, pagdating naman sa general, habang tumataas naman, dumadagdag yung stripes or yung design ng mga bulaklak at dahon. Yung kagamitan, gears na lalagyan ng bala nung panahon ng mga Kastila at panahon ng Katipunan. Yan sa Remington, web gear, Mauser web gear, mga captured US gears, at may mga anting-anting pa katulad nito kay si General ng Cebu na si Leon Quilat. At sinama ko rin dito yung mga sandata na mga bladed weapon, yung mga sword. Mula Luzon, ito, parting Luzon to. Yan. Sa Luzon, meron din tayong Kris, hindi lang sa Mindanao. Ito naman yung parting Visayas. Ito sa Visayas at hanggang Mindanao. Ito naman, pwede siyang kutsilyo at pwede rin siyang spear o sibat. Itutusok lang ito sa mahabang pole para maging sibat. Galing Mindanao.
Philippine Revolution, American era hanggang Commonwealth until World War II. Ito naman yung mga ilan sa mga collections ko. Merong mga ammunitions, iba't ibang uniforme, may khaki, dungaree, HBT, at iba't ibang klaseng gears from Americans na ginamit ng mga guerrillas. And ito yung mga specific equipment, merong mga bolo, patches, compass, mga lalagyan ng or panggamot ng mga medic, ano? Meron pa tayong lutuan. So nung araw ginagamit yung helmet panluto, no. So original na lutuan to nung collapsible siya, World War II. Original na telepono panahon ng Commonwealth at meron ding military telephone. Yan. Ito yung mga sombrero, no? Ito yung mga sapatos ng panahon ng World War II. So after World War II, post-war, Korean War, Vietnam War, until mga 1990s, no? Ito yung mga collections ko, kasama yung mga replica. And makikita nyo dito, no, iba't ibang sandata na ginamit nung araw. Merong bayonets, unti-unti na obsolete yung bayonets, no? Nung araw, kinakabit nila sa baril. May balisong, ginagamit ng mga special forces natin. Yan. May telephone ng 1950s. At mga uniforms nung araw, ito yung tinatawag na legendary 7 colors. Ito talaga yung original na 7 colors na very popular at konti lang taong nakakaalam ang anong itsura. Dalawang version siya, isang green version at isang violet version. Yung mas popular ito, 7 colors. So makikita nyo ba itong iba't ibang kulay na to? Yan. Gusto nyo ba malaman kung anong ibig sabihin na to? So bumisita na kayo dito sa aming museo sa Casa Javier E. Cimarosa. Marami pa akong ma-share sa inyo, kaya para ma-share ko ito, ginawa ko ng libro yung aking hobby at kaalaman sa evolution ng Filipino uniforms. Halika, pakita namin. So para ma-share ko yung aking kaalaman at mga koleksyon sa evolution ng Filipino uniforms na sinimulan ko nung bata pa ako. So ginawa ko na siyang libro para lahat, mas maraming taong makakakita. Ito yung sa Philippine Revolution, Commonwealth, World War II. Tapos ito naman yung post-World War II ng mga camouflage hanggang modern era na 2025. So halos kompleto na. Then sana yung mga next generation magpatuloy na lang sa mga future uniforms. Naway naging inspirasyon sa inyo si Sir Pedro Javier sa mga kababayan nating may passion din sa kultura at kasaysayan. Kaya kung mahilig ka rin sa military history o gusto mo lang maramdaman ang diwa ng ating nakaraan, bisitahin mo ang Casa Javier E. Cimarosa. Hindi boring ang history kung ito ay Army Stories. Balikan natin ang past so we can move forward. Dito lang sa Army Passport.